Hi, I'm Chef RJ, food content creator here at Bite Size. And for today's merienda, gagawa tayo ng mango milk bread. Let's start! First procedure natin is paghahaluin natin ang ating lukewarm water and ang ating yeast. Make sure na hindi masyado mainit ang tubig mo kasi pag masyado siya mainit, mamamatay ang yeast mo. Pag malamig naman ang tubig mo, hindi naman siya mag-activate. So habang nagbo-bloom ang ating yeast, gagawa tayo ng ating tangzong. Pagsasamahin natin ang ating milk, water, and ang ating all-purpose flour. Okay, bago ko buksan ang ating kalan, paghahaluin ko muna sila hanggang ma-dissolve ang ating flour. Okay, nakabukas na ating kalan, hahaluin natin siya hanggang mag-thicken ang ating tangzong mixture. Tapos, let's set aside. So, gagawa na tayo ng ating dough. Tapos, pagsasamahin na natin ang ating tangzong mixture and ang ating binloom na yeast. Mimix natin siya sa ating stand mixer for low speed. Alright, so na-mix na siyang mabuti, ilalagay ko na ang ating mga dry ingredients. Ilalagay ko na ang ating all-purpose flour, salt, muscovado sugar, milk, and ang ating egg. I-mix natin siya sa ating stand mixer ng medium speed. Okay, so nakita natin na nag-mix na siya, mag-a-add na tayo ng ating room temperature unsalted butter. Meron akong hinanda dito na bowl na merong oil. So, kunin ko na ang ating dough. Tapos, ilalagay ko na siya dito sa ating bowl na merong oil. Now, ipoproof natin ang ating dough for 30 minutes. Okay, so na-proof na ang ating dough. Ang gagawin ko is magdadust ako ng flour dito sa ating chopping board. Tapos, ilalagay ko ang ating dough dito. Hahatiin ko siya ng 4 pieces. Tapos, ilalagay ko yung mga extra dough dito sa aking another chopping board. Tapos, tatakpan ko siya ng wet na cloth para hindi siya mag-dry. Okay? So, now, ang gagawin ko is I will flatten this dough using my hand. Okay? So, like this. I-stretch ko muna siya. Tapos, i-roll ko siya na parang Spanish bread. Pagkatapos ko siyang i-sealed, ilalagay ko siya sa prepared kong baking pan na merong parchment paper. Then, tatapusin ko na yung mga ibang dough na katulad ng ginawa ko kanina. Okay, so na-shape ko na lahat ng ating dough. Ngayon, ipoproof ko siya for another 45 minutes. So, habang pinoproof natin ang ating tinapay, gagawa tayo ng basic cream. So, una, gagawin natin is paghahaluin natin ang ating granulated sugar, tapos, ang ating egg yolks, and our vanilla extract. Tapos, hahaluin ko siya hanggang maging light and fluffy. Next na gagawin natin is isisimmer natin ang ating milk and ating mango puree. So, dahan-dahan na natin siyang ilalagay habang hinahalo. Kaya ko siya dahan-dahan na nilalagay kasi ayokong maluto or mag-scramble yung ating egg yolk mixture. Pagkatapos natin ma-mix ang lahat, babalik natin siya sa ating pan tapos lulutuin natin siya hanggang mag-thicken. Tapos buksan natin ang ating kalan in low heat. Tapos, haluin natin hanggang mag-thicken siya. Okay, so nag-thicken na ang ating basic cream. Ang gagawin ko is isi-strain ko siya. Tapos, ibabalot na natin siya sa cream wrap. Alright, so na-final proof na natin ang ating dough. Bago ko siya i-bake, ibabrush ko siya ng ating egg wash. Na-egg wash na natin siya, i-bake na natin siya sa ating oven na 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Tapos ibibake natin siya for 20 minutes. Okay, so nandito na ang ating bread. Na-cool down na siya. Tapos, i-slice natin siya. Okay, so na-slice na natin ang ating tinapay. Ilalagay na natin ang ating mango pastry cream sa gitna.
So, maglalagay naman tayo ng ating whipped cream. Lalagyan na natin siya ng ating whipping cream. Maglalagay naman tayo ng dried mango bits on top. Ito na ang ating mango milk bread. Let's try it. For more bread recipes like this, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Bite Size PH.